A beautiful face cannot conceal the vileness of a person's attitude. It's better not to be pleasing in one's eyes but pleasing to one's heart. Mateo stops the motorcycle in front of a big house. Hindi niya masasabing simpleng bahay lamang yon. It was same as Clea's but had a second floor na rooftop, painted white and having expensive glass windows. Ang bakuran malawak at may manipis na carpet. Sa kaliwang bahagi may garden at sa kabila playground. May isang garahe na may lamang 3 sasakyan, 2 SUV at isang 12-seater na van. Sa harap may isang pulang kotse na nakaparada. Di basta-basta ang buhay na meron ng pamilya ni Vlad, pero bakit ngayon mag-isa yata naghihirap ang baby ni Denise na baby na rin niya? Are we here? Tanong ni Mateo kay Clea na parang mas lalong kumiyom ang mga kamay sa pagkakahawak sa t-shirt niya. According to her given direction, they're finally resting in front of Tristan Mendez residence. Doon na siya pinahinto ng dalaga at ngayon, ramdam niyang walang kasing lakas na kabog ng dibdib nito na nakadikit sa likod niya. Ine-enjoy niyang sandali kung saan ang mainit at malambot na katawan nito, halos di nakadikit sa kanyang likod at ang mga braso nito, maigpit na nakapulupot sa kanyang bewang. Pero di naman siya ganon kakurap kung tutuusin. Ang kanyang damdamin higit na mahalaga kaysa kanyang pagkagusto. Siya isang tao pa rin na may normal, moral na paggalang kapag ang isang babae kagalang-galang. Oo, humigpit si Clea ng yaka pero naroon pa rin ang kontrol niya at ang paggalang. Kung ang ibang babae dinadaan niya sa galawang Bustamante, he is willing to take Clea slowly. O hindi nga ba't may pagkapaspas din ang paraan niya sa ina nitong sa Denise? At saan away ang lahat? Sa wala. Natatakot ako dito. Baka awayin nila ako, Clea uttered softly. He had no choice but to look back at her. Tanggal na ang suot nitong helmet at sumalubong sa kanya ang nag-aalala nitong mukha. Iiwan mo ba ako sa kanila kung sakaling pumayag silang paglamayin ko si Lala? Tanong ni Clea sa kanya pero ang mga mata nakapako sa kabahayan na malayo-layo sa kalsada. It's up to you. Aniya naman pero di niya gagawin yon. Wala namang kasiguruhan na poprotektahan to ng mga kapamilya kapag sumugod ng mga mamamatay tao. Baka nga ibigay pa to para lang mailigtas ang sarili ng mga taong yon. Nakuha na ni Mateo ang sagot bago pa man ito ibuka ang bibig na mas lalong kinabitin nito ang mga braso sa katawan. Nasundan niyo na isang iling, tsaka inilyapit ni Clea ang pisngi sa likod niya. Sumampa siya sa impyerno na natunaw na niya ang bawat nerve cell sa puso niya. Para siyang fallen angel na pinalayas mula sa langit. Don't worry, hindi ako aalis. That's the least he could say to calm her. Ramdam ni Mateo ang tensyon sa katawan nito at hindi rin ito matatagong mukha ni Clea. Let's go! Anyaya niya sa dalaga na parang ayaw nang humiwalay sa kanya. Ayaw niya sa klinging babae at gusto niya siya lang ang ganon. Pero nagugustuhan niya kapag lumalapit to sa kanya at yung tipo na parang ayaw nang bumitaw kapag napapakapit. When she's forced to climb down the motorcycle, he followed in an instant. Tinanggal niya ang helmet at saka sila naglakad papasok sa bakuran na wala rin namang bakod. Isa yung subdivision pero walang gwardya, but Mateo can say that it's way lot better than where Clea lives. Halos magkadikit lang ang mga bahay sa tinitirhan ng tiyuhin nito at mas developed ang kabuuan ng lugar. He notices that Clea's been hiding beside him. Hindi nito mabitawan ang braso niya na yakap-yakap nito. Nainitan tuloy siya. Ano bang kasalanan niya at binibigyan siya ng langit ng ganong parusa? Torture yon para sa kanya. Tito Mateo, si Tito Tristan, aawayin niya ako. Nanunulis ang mga labing maktol ni Clea sa may likuran niya. He just blew his breath and shook his head. I won't let him. Just stay calm and leave everything to me. Paniniyak ni Mateo. Napaka-nervyosa para nitong totoo. Mabuti nilang natakasan ito ang mga rapist na yun noon. Mabutit umiral ang isip sa kabila ng takot. Malamang na kung dito nagpumilit na makisilip, napukpukin sa ulang isa sa mga yon at tumakbo papalabas ng kabahayan para humingi ng tulong, wala na siguro to ngayon. Anong sasabihin mo kapag sinabi niya na pakialamero ka? Kulit pa ni Clea sa kanya. I'm your husband and he can do nothing about my intrusion? Simpleng sagot naman ni Mateo na nagpahagikik na rito kaya't napangiti naman siya. Kailan pa siya nagkaroon ng salitang asawa sa vocabulary niya? Ang tanda mo na tito, hindi yun maniniwala. Doon na deskaril ang ngising niya. Matanda. Kahit pa matanda na siya, wala naman sa kanyang tatalo pagdating sa kama. Kahit ang vilena na yon hindi uubra sa kanya. Just be thankful though. Masungit na sagot ni Mateo kay Clea. Nabuisit din kasi siya nang maalala na bata pa nga pala
ang villana na ilang taon sa kanya. At mas lalong batang-bata pa si Clea kung susumahin niya. Bakit ba naman kasi? Sa dami ng pwede niyang masumpungan ay ito pa. Pero siya ba ang mamimili kung parang gustong-gusto naman ang damdamin niya at buhay na buhay naman ang harapan niya? Clea is like hitting two birds in one stone. His emotions and his sexual desire are both being affected by her strong trance. Joke lang naman yun, Tito. Masyado kang masungit. Sagot pa rin ni Clea pero napatigil sa paglalakad nang may lumabas na dalawang babae mula sa mansyon. Isang matanda na may bitbit na mga bag at isang babae na kahawig ni Clea pero mas mukhang sophisticada at mas matangkad ng sobra. But, miraculously, he doesn't feel any attraction towards the woman, and that seldom happens whenever he sees a beautiful woman. Ate Sandy! Bulong ni Clea sa may likuran niya, sabay hila sa braso niya. Natigilan din ang babae na makita sila at tinatuloy ang tangkang pagsakay ng isang pulang Vios. At first, the woman was looking at him with so much adoration. But when her eyes landed on Clea who was behind him, the woman's gaze suddenly turned so violent. "What are you doing here, Scorch?" Mataring na tanong ng babae kay Clea at bumalikwas pa ang labi na balot ng lipstick. "Scorch?" Gumalaw ang mga panga ni Mateo sa pagpipigil na wag munang makialam. Yan ba ang tingin ng mga taong dapat na nagmamahal sakay sa isang anak ng ex niya na salot? He cannot believe such word. His father never called him a curse even if his old man was so mad at him. During his younger years, "Ate," Clea barely said but was instantly blocked by the woman. "Don't call me ate. Bakit ba pumunta ka pa rito? Wala ka namang maitutulong dahil malas ka. Idadami mo pa kami sa kamalasan mo? Look what you've done to Lola. You killed her. You are a murderer." Tumaas ang tono ng boses ng babae. Pinandilatan pa si Clea. Napahugot si Mateo ng hininga para kontrolin sana ang sarili pero hindi niya rin nagawa. "What's your foul mouth, woman?" Mateo warns Clea's cousin, Alessandra. Hindi niya natiis pa. Kilala ni Mateo ang babae. Panganay yon ng 8 taon sa dalaga at pinakaunang anak ni Tristan sa unang asawa. Lahat yon na pag-aralan na ni Mateo kagabi pero di siya pamilyar sa mukha dahil wala namang litrato ang mga files na binigay sa kanya ni Agaton. Tamang pangalan lang ang kabisado niya. Tristan has 3 daughters and 1 son, a year older than Clea. Kung tutuusin naman, baby talaga to ng pamilya pero pinabayaan lang mamuhay mag-isa at nalulungkot. He thought that babies are always being valued and loved but not in Clea's case. Siya ay palagi nangangarap magkaroon ng isang malaking pamilya. Mas mabuti pang 3 kapatid na lalaki at 1 kapatid na babae syempre, ngunit sa kasamang palad ang mga bagay hindi napunta sa kunong kanyang pinagdarasal. Pagkapanganak sa kanya nawalan na ng pag-asa na magkaroon pa ng anak ang mami niya dahil may nakitang bulok na matres noon. The doctor's advice was to remove his mother's ovary. At kung siya pala'y naghahanap ng isang malaking pamilya, ang mga Mendez na may nagtataboy na isang kamag-anak na pinakabata pa sa lahat ng babae pa. Tumalim ang mga mata ni Sandy sa kanya at nakuha pa siyang irapan. But along with that sneer was irrefutable appreciation. Alam ni Mateo humahanga sa kanyang babae at di yun tamang hinala lang. Alam niya ang mga titig na gano'n na parang nagsasabi na lumapit siya. Pero nasira na ang magandang imahe ng mukha nito nung oras na bumuka ang bibig niya at nagsalita ka agad ng hindi maganda. At nagsama ka pa ng kakampi. She smiled in mockery, glaring at Clara and trying to intimidate the poor girl with an unfavorable gaze. "Gusto ko makita si Lala," she said shakily. Nasa may likod na rin siya ni Clea at kahit na nga ba, tuwid na nakatayo at nakatas ang mukha, malambot pa rin ang paningin niya. Naiyak na ito sa tansya niya at baka oras na mapikon siya, balikwasin niya ang buong Angeles City para lang malaman nila kung nasa ng bangkay ng lola nito. "She's dead. Are you deaf? You killed Lala!" Sigaw ng pinsan nito pero kagad dinawakan na matandang may dala ng mga gamit. Nanigas sa mukha ni Mateo, natikom ng mariin ng mga labi. Pinipigil niyang huwag sumabog dahil baka makalimutan niya na babae ang kaharap niya. "Hayaan mo na si Klingkling na pumunta ng St. Martha." Mahinang sabi noon pero kagad nalingon ng babae at pinalaliman ang mga mata. "The hell, why would I? For sure hindi lang sermon ang aabuti niya kay daddy. At ano, pati kami ipapahamak niya sa funeral home? For all we know, she's the reason why Lala died. Siya lang naman ang kailangan ng mamamatay tao na yun eh. Bakit tinanong siya humarap para matapos na?" Daldal pa ng babae.
Kung matabil pala si Clea, mas matabil pa ang pinsan nito. Pagkaganda-ganda ng babae, ang pangit naman ng mga salita na lumalabas sa bibig. How could he love to plunge his 10 inches cock inside this woman's foul mouth? At anong sabi noon? Hindi lang sigaw ang aabutin ni Clea sa ama nitong walang kwenta? Magkasubukan lang at baka hindi nasikatan ng araw ang Tristan Martinez na yon, oras na salingin ng lalaki na yon ng dulo ng daliri ng dalaga. Di na rin si Mateo nakatiis. And if you will not shut your fugly filthy mouth, flowering with absurd words, ikaw ang dadalhin ko sa mga mamamatay tao na yon. Miss, simpleng sagot niya. Nasa ng leche yung magandang ugali na tinuro dito ng sariling ama at ina para makapagsalita ng mga ganong bagay sa mismong pinsan? Pero ano nga bang pinagtataka niya, wala rin nga pala yatang ugali ng ama ng Sandy na yon. Mabuti nilang pala at kahit papaano, mabait na lalaki si Vlad kahit na may bisyo. Kaya mabait din si Clea at kinakayan-kayanan na lang. Sino ka ba? Galit na pinandilatan siya noon ng mga mata. Mateo Bustamante. Sagot ni Mateo na kinatigil nito sa paglilita niya. Tanga lang hindi makakakilala sa kanya sa buong Pampanga, sa Quezon Province, sa Palawan, Nueva Ecija at marami pang lugar sa buong Pilipinas. Hindi man siya ang pinakamayaman sa buong bansa, hindi pa rin nawawala ang apelido niya mula sa pangatlo hanggang sa panlima. He may now own a multi-billion of accounts, yet he still has multi-million worth of wealth. Kung saan putal lang pinag-uusapan ng payamanan. Kahit ng kaluluwa ng babaeng kaharap niya, kaya niyang bilhin, kung yabang lang din ang pag-uusapan. Pero hindi siya ganong uri ng tao. Tinalaki siya ng mommy niya, na marunong sa kapwang tao kahit may pagkasnob siya. He is a noble one and a humble one, and is not off the money and riches. Halika na, Tito Mateo. Clea wiggles his arm and slightly pulls him, but he remains standing in front of Sandy. Ang galing mo rin mang mibit ng isda, no, Clea? The woman scornfully folded her arms over her chest and posed like a noblesse. Pumapatol ka na pala ngayon sa isang matandang mayaman. Umiling pa iyon na tila ba, mas lalong iniinsulto ang sariling pinsan. What the? Pwede ba ate? Wala akong gustong gawin kung hindi ang makita lang si Lala. At mas lalong hindi ako pumunta dito para lang insultuhin mo. Angil naman ni Clea. Pumalakpak ang tenga ni Mateo sa tuwa. Nice shot, baby girl. Konsente niya sa isip. Dapat lang na paminsan-minsan, rumarason ito para hindi naapakapakan ng tao. Aba, matari ka na. Dahil ba pinagmamalaki mong isang Bustamante? Nakakaawa ka. Wala ka na kasi ni piso kaya kumakapit ka sa matanda. Isa na lang, sasapakin na niya ang babae. Kanina pa matanda na matanda, pero kung makahagod naman ng tingin sa may zipper ng pantalon niya, parang kulang na lamang ay maglaway na. Wala na siyang ni piso kasi kinuhang tatay mo. At baka nga sa kotse mo, pera pa niya galing. So if I were you, you may stop in an instant because I don't have much patience, Alessandra Mendez. He flatly replied, making the woman burn red in anger. Tito! Saway sa kanya ni Clea at saka hindi na siya papalayo pero hindi siya gumagalaw. He folded his arms over his massive chest and hardened his face. Now he's totally pissed. Hindi ikaw ang pinunta namin dito at minsan ko lang sasabihin na isara mo na ang bibig mo dahil sayang lipstick mong pink pag binura ko yan gamit ang ngipin ko. Ngipin kasi kakagatin niya para matuto. Hahalikan mo ko? Parang nawala sa wisya sa Sandy at napatingin sa labi niya. He smirks and gazes at the woman. I don't kiss brats. I make them scream and bleed. Pasimpleng tugon ni Mateo na lalong kinabagsik na mukha ng babae. Pero halata namang ibang kinikisap ng mga mata pag nanasa. At hindi siya natatakot kung sakaling manggalit talaga iyon. Hindi siya bastos pero ang ugali niya ay nakabatay sa kung anong tuwid na rin ng taong nakakaharap sa kanya. He treats them according to how they deal with him. Kung hayop ang kaharap niya, demonyo siya. Kung bastos naman, mas bastos siya. At kung mabait at santo naman siya, bumuka ang bibig ng babae. Pero dinuro niya rin yon kaagad. Now hop into your car and drive. Susunod kami kung sang lupalop ka pupunta. Ayusin mo, Miss Mendez. Hindi nadadala ng ganda ng mukha ang masamang ugali. Saglit siyang huminto. Sakay! Galit ng utos ni Mateo na nagpapitlag sa babae at walang nagawa si Alessandra kundi ang magmarcha, papaikot sa kabilang side ng kotse. Habang nakasimangot ang mukha at ang sama-sama ng tingin kay Clea. When he glanced at the old woman, he saw her keeping a smile. Inubos pa ang pasensya niya at isasara din naman palang bibig.
Masarap pa naman sanang halikan, kaso lang nakakatakot dahil baka mahawa siya sa masangsang na mga salita na lumalabas sa bibig noon. Walang sali-salita hindi ni Mateo pabalik sa motor niya at walang salitang sinaksak niya ang helmet sa ulo ng kumukurap-kurap na dalaga. He pulled it back and looked at her face when he realized that he's being too harsh on her. What? Pilit niyang binabaan ng boses at kalmado na pabuga ng hangin. Kiss mo si Ate Sandy? Paduduguin mo ang bibig? Inosenteng tanong ni Clea sa kanya na nagpawala ng inis ni Mateo. Natawa siya at nasuklay ang sariling buhok gamit ang mga daliri. Lumingon siya sa sasakyan na nakatigil sa may bukana ng bakuran ng mga Mendez. Dahil bumubisi na roon ang pinsan ni Clea. No! Iling niya at saka inayos ang bangs ng dalaga, just scaring her. I won't let anybody talk to my first love. He paused. Do you like that? Sabi na lang niya. Kamuntik pa niyang masabi na first love ni Mateo ang mommy nito. Hindi na dapat dahil ayaw niya nang maungkad pa ang nakaraan at malaman ni Clea ang ginawa ng mommy nito sa kanya na panloloko. He wants her to respect her mom and is not the one who will break that esteem. A small smile break her lips. Walang salitang siniksik ni Clea ang mga braso sa may bewang na para bang yayakapin siya na mahigpit. Ewan ba ni Mateo pero parang nalusaw na naman ang buo niyang sistema. Salamat sa lahat, Tito Mateo. Sana nakilala mo si Lola. For sure, matutuwa siya. At sana nakilala mo rin sina Mommy at Daddy. Nakilala ko na ang mommy mo. Minahal ko nga lang kaya hindi nagbunga. He cups her head using his hand and gently rubs it. Don't mind it. But magandang ate mo ha? Biro niya. Maganda talaga siya. Pero masama ang ugali niya at hindi na siya virgin. Sagot ni Mateo at saka saglit niyang nilingon ulit ang kotse. Clea fumes instantly, making him chuckle. Fine, forget it. Now, wear your gear and let's go. He just said and puts the helmet back on her head again. But he stopped when he noticed a man in black is standing meters away from them. Sa may likuran nila ay may isang lalaki siyang napansin na naninigarilyo habang nakasandal sa isang itim na motorsiklo. Nakatitigto kay Clea habang mayabang na binubuga ang usok, naniningkit ang mga mata. Wait here! Kaagad na sabi ni Mateo at saka hinawi ang dalaga. Naglakad siya patungo sa direksyon ng lalaki nang may naalala. Pinatong pa rito ang kanyang mga kamay sa bukana ng kanyang bulsa kung saan madaling niyang nahahawakan ang kanyang pistol kung magtatangka man ang lalaking gumawa ng isang bagay na hindi nararapat. Ngunit bago pa man siya makalapit ay nagmamadaling sumakay ang lalaki sa kanyang bisikleta at tumalikod. Masama ang kutob ni Mateo. Tama si Agaton na wala yata sa Maynila ang mga rapist na yon na gustong gumante kay Clea. Kung napagbantaan ng mga sangganong iyon ang lola nito, malamang nasa Pampanga pa mga yon. He must be really attentive and be the keenest protector on earth. Nalingon niya si Clea ang nakatayo sa may motor at saglit na pinagmasdan ng maamo nitong mukha na nakatingin sa sakyan ng sariling pinsan. No, he won't let those guys have the most charming girl he had ever seen over his 8-pack abs. Hindi malaman ni Clea kung saan niya ilalagay ang saya na nararamdaman niya. Kahit papano nabawasan ang bigat ng kalooban na dinadala niya habang papunta sila ng St. Marta. Kung di pa tinakot ni Mateo ang Ate Sandy niya, hindi pa yata niya makikita ang kanyang lola. At ngayon, madadalo niya na ang mga magulang sa mausoleo ng mga Mendez kapag inilibing ang namayapang matanda. Sa sobrang tuwa, humigpit ang yakap ni Clea kay Mateo. Nang hindi niya namalayan kasabay ng pangiti niya, pero naalala niya ang lalaki na nilapitan nito kanina. Parang kakaibang naging mood nito simula nang lumayas ang lalaking naninigarilyo sa may harap ng bahay ng Tito Tristan niya. Nang tanongin naman niya ay wala namang naging sagot si Mateo. Umiling lamang at hinalikan siya sa noo. Kahit paano naman nasasanay-sanay na si Clea sa closeness nila, she accepted the truth that something's binding them together. It is a strong connection that is so hard to deny, and whatever it is, it's making her smile and less worried. Makalipas sa ilang pang minuto ng pagmamaneho, nasa tapat na sila ng funeral home. Tsaka dumiretso si Mateo sa designated parking area sa likuran nun. Kabuntot pa rin ang kotse ni Alessandra. At first, she was hesitant to get down from the motorcycle, but she did it somehow.